Pinakita na nga sa eksena ng malapitan si Burrows habang sinasabi niya sa kanyang isipan na buti na lang nandito ako tayak matutuwa ang young lord sakin sa mga iuulat ko pag nagkita na kami, at dahil ko sasayangin ang oras ko dito habang nagsasalita at may tinatanong ang mga customer niya. Tuwang-tuwa nga si Randolph at ganadong ganado sa pag-insayo at ikapanito ganito ang gagawin ko sa walang kwentang daga na yun, na ang tinutukoy niya walang iba kundi ang ating young lord na si Karnak. Sige pa nga ito sa kakahampas ng kanyang espada sa kabaro niya na nakalimutan na ni Randolph na ang kaharap niya ay sobrang hina sa kanya at labis pero niya itong pinapahirapan dahil ang nasa kanyang isip ay paano niya dudurugin ang ating young lord. At makikita nga natin si Burrows na tila nasa loob na ng courtyard na di na niya napapansin ang mga nasa kanyang paligid at may isang tinig na tinawag siya. At natanto nga ni Burrows na may tumatawag nga sa kanya na nawala siya sa mga nangyayari sa kanyang paligid dahil focus siya sa pagmanman kay Randolph. Sa gulat nga ni Burrows napatayo na nga ito at napatanong sa babaeng tumawag sa kanya, "Eka ni Burrows magandang umaga po kamusta po di ba kayo po ang nakakabatang kapatid ni Sir Randolph?" Eka ni Burrows at sumagot naman ang babae, "Oo ako nga bakit may kailangan ka ba sa kanya?" At nagpalusot na nga si Burrows sa kapatid ni Randolph at nasabi na lang niya nang galing pa po ako sa norte at dito po ko nagtitinda at labis ko din pong hinahangaan ang kapatid niyo po, embentong rason ni Burrows na may peking ngiti. Binaling na nga ni Burrows ang eksena sa kanyang mga benibenta para hindi makahalata ang kapatid ni Randolph at nasabi na lang niya dito, "Madam tingnan niyo po ito mukhang nababagay po sa isang magandang dilag ang mga panyong ito." Bola ni Burrows sa kapatid ni Randolph. Naging epektibo naman ang pambabala ni Burrows sa kapatid ni Randolph at namumula na nga ito at nasabi na lang niya yun ba kuya magkano ba yun? Pahabol pa nga ni Burrows sa kapatid ni Randolph, "Uy madam meron kang magang matabagay na bagay po sa inyo yan di lang po kayo maganda napalakas din po ng appeal nyo." Bola ulit ni Burrows sa kapatid ni Randolph. Pinakita na nga din sa eksena ang drill yard ng pamilyang Jester na mapapansin nga natin na wala ang mga nag-insayo dito. Sabi nga ni Burrows dito, "Young master maghintay ka lang maibabalik din natin ang nawala mong lakas." Pagbalik nga ni Burrows ibang-iba ang eksena ng kanyang nadatnan kita nga niyang nakahandusay na ang young lord sa lapag na tila humihiwalay na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan sa sobrang pagod. Kaya naman alalang-alala nga si Burrows dito kaya agad niya itong nilapitan. Agad ngang kinarga ni Burrows ang young lord at sinabi, "Gising young lord huli na ba ko? Gumising ka parang awa." Sumagot nga ang young lord at sinabi, "Okay lang ako wag makong yugyugi nagugutom na ko." Sabi nga ng ating young lord kay Burrows. At nagtanong na nga si Burrows na may pag-alala, "Ano bang ginawa mo young master? Tumakbo ka ba ng 50 laps dito sa drill yard?" Sagot naman ng ating young lord, "Sinubukan ko kung kaya ko at yun yung sinabi mo sakin ngunit pagkatapos kong tumakbo ng ganon, dahil ko napansin bumagsak na ang katawan ko sa sobrang pagod." Eka ng ating young lord. At pahabol nga ni Burrows, "Grabe di pa talaga bumabalik ang lakas mo." Di na nga nakaimik ang ating young lord sa sinabi ni Burrows. Bigla naman nagtanong ang young lord kay Burrows na sabi na lang niya, "Bakit ba ko mag-training ng ganito?" At sabi naman ni Burrows sa kanya, "Alam mo young master sa katawang hipon mo na yan ano kaya pwedeng mangyari sa'yo pag bumangga ka malaking barko?" Sumang-ayon naman ang ating young lord sa mga sinabi ni Burrows ngunit sabi niya, "Pwede ba akong magpahinga saglit?" Na makikita natin sa itsura ni Korak na talagang nahihirapan siya sa kanyang pag-training base sa itsura nito. Sumagot nga din si Burrows. Tanong nga ni Burrows sa ating young lord na may pangungutyang tanong, "Seryoso ka ba sa sinasabi mo Yugji master?" Pahabol panay ang sagot, "Ngayon palang magsisimula ang totoong training mo kaya maghanda ka." Sagot naman ni Korak sa kanya, "Di pa ba totoo training na ginagawa ko?" Nagpunta na nga ang eksena kay Burrows ulit na parabang nagtre-transform ito sa pagkademonyo. At sinabi pa nga ni Burrows na may sarkastikong pagsasalita, "Ano magsimula na tayo sa ating pagsusulit?" At wala naman naging sagot ang young lord dito, tila gusto na lang itong mawala sa sobrang pagod. Pagkalipa na nga nag-isang araw at pinakita na nga ang tagpo na nag-aalmusal ang dalawa na habang kumakain sinasabi ng ating young lord, "Unang-una kailangan kumain sa umaga," at sambit naman ni Burrows pagkatapos nito, "Punta na agad tayo sa training ground." Napahinto na lang sa pagsubo ang ating young lord nung pagkasabi ni Burrows rito.
Pinapakita na nga sa eksena dito na lubusan na ngang hirap na hirap ang ating young lord, ngunit si Burrows nakikita naman natin na napakadali lang yang mag-push up gamit ng isang daliri at may nakapatong pangal ditong na 2 sako ng harina, at sinabi nga ni Burrows sa ating young lord na, pagkatapos mong tumakbo ganito Lage gagawin dapat maka 100 push-ups ka. At nanginig nga katawan ng ating young lord at nasabi ano 100. Pinakita naman sa eksena na ang ginagawa nila ay paano papapatibay ang mga bisig sa paghawak ng espada at sinabi din ni Burrows na tuwang-tuwa pa at di nahihirapan sa kanyang buhat-buhat na sobrang bigat na bagay, nasabi nga niya after 100 push-ups 100 pole swing naman, at makikita naman ng ating young lord na hirap na siya at kahit naiinis wala naman siyang magagawa at siya din naman naghamon sa laban. Pagkatapos naman ng 100 push-ups, 100 pole swing, mag-squats ka naman young master. Tapos tanong ni Korak kay Burrows, ilan 20 squats? At pasiga ni Burrows na sabi hindi 100 squats din. Dali naman nangatag mga binti ng ating young lord sinyalis na di na niya talaga kinakaya ang pag-training na ginagawa nila na makikita naman natin kay Burrows na nag-enjoy pa ito. At pahabol pa nga ng ating young lord Brick please pahinag muna tayo. Pumayag naman si Burrows ngunit parang naging estatwa na nga sa gilid ang ating young lord habang sinasabi niya sa kanyang isip, grabe nakapagpahinga din day ko na kayang gumalaw pa, napakahina ng katawan nato di gaya nung Demon Lord pa ko nagagawa ko lahat. At paulit-ulit na nga nilang ginawa yung sa mga ilang araw na dumaraan. At lumipas na nga ang 15 araw na patuloy lang ang routine ng ating young lord sa kanyang pag-training ng 100 push-ups, 100 squat, at 100 pole swing. Pagkatapos nga ng 15 paghihirap ng ating young lord nakikita naman na natin na kakaya na din niyang mag-squat habang may dalang-dalang 2 sako ng harina. Habang nahihirapan nga ang ating young lord may narinig nga itong boses sa di kalayuan kaya bigla itong napahinto at napatingin sa nanggagaling na boses na nagsisalita. Pinakita na nga sa eksena na si Burrows Paul ang nagsasalita at nakikita natin na may kakaiba sa pangangatawan ni Burrows at napansin din ng ating young lord ito at nasabi mukhang lumaki katawan mo. At sumagot naman si Burrows syempre habang nag-train ng kaganon din ginagawa ko pero double ang ginawa ko. At nasabi nga ni Burrows na tama na ang young master mag-sword training naman tayo mag-sparring tayo. At sinagot naman ng ating young lord sa wakas. Sabay tapon ng sako ng harina sa lapag. Binigay naman ni Burrows ang hawak na espada kay Korak. Pagkatapos ngang binigay ni Burrows ang espada nasabi nga niya bakit young master ganyan ba ang tamang paghawak ng espada. Nagpunta na nga ang eksena, sa paano ni Burrows sinasabi ang paano ang tamang paghawak at dindig kapag hawak ng espada na ang daming napapansin ni Burrows kay Korak na sobrang aligaga pinakita na ang ating young lord na may hawak ng espada at nasabi din ni Burrows na mukhang maayos na siyang nakakatindig ng maayos. Ngayon young master humanda ka na. Saka naman dampat ng sandata ni si Burrows para simulan na ang kanilang pagsusulit. Ngayon young master saluhin mo ang pagka-take ko at nasabi nga ni Korak handa na ko niya. Nahanda na nga ng pagka-atake si Burrows at makikita natin na napakalakas nga nito at tingnan natin kung masasalo nga ng ating young lord ito. Sa sobrang lakas at napakabilis nga ng pagka-take ni Burrows kaya naman, sobrang nasasaktan nito na di niya akalain na di niya ito masasalag. At tila maghahanda nga ito ulit ng isang pagka-atake ngunit sinigawan niya ang ating young lord ano bang ginagawa mo umayos ka na, ibalik mo ang tindig mo ayan ba natutunan mo sa pag-training ni Burrows sa kanya. Wala ngang magawa si Korak at patuloy niya lang sinasalo ang pag-atake ni Burrows sa kanya na tila ba walang epekto ang ilang araw niyang pagsisinay. At natilapon na nga ating young lord ng ilang ulit, at nasabi din ni Burrows yan ba ang nag-training ni Burrows? Mahina ka pa rin young master. Pahabol nga ni Burrows sa ating young master sa totoong laban ganyan ang mangyayari dahil hindi ka papayagan, ng kalaban mong makapagpahinga yan ang laban alam mo yan young master kaso iba na ang kalagayan mo ngayon kasi mas malakas kapag sa magic pero ngayon kailangan mong lumaban ng gamit ng physical molang. Sabi nga ni Korak kay Burrows kahit na nakikita ko ang mga pag-atake mo pero hirap na hirap akong salagin ito at nahuhuli ng makapag-rig ang katawan ko bago pa lang ako makapaghanda. At natanong na nga ni Burrows sa ating young lord na bakit natin ginagawa itong training nato. Sagot naman ng ating young lord syempre para may laban ako sa darating na duel namin ni Randolph bakit may iba pa ba? May dapat pa ba akong malaman ka ng ating young lord kay Burrows?
At pinaliwanag na nga ni Burrows ang mga nakita niya nung nandoon pa siya sa kampo ng kalaban at nagmaman sa magiging kalaban ng ating young lord at sabi ni Burrows, wala naman akong nakikitang ibang teknik na ginagamit si Randolph, talagang pinapakita niya lahat ng kanyang makakaya habang pinaglalaroan lang ang kanyang kalaban at pag nagpakita ito ng kahinaan tiyak mabilis lang niya itong tatapusin gaya siguro ng nangyari sa tatay mo young master, di nagpakita ng awa si Randolph sa mga panahon na yun. Talagang iba lang yung level ni Randolph pagdating sa pakikipag-duel. Pinakita na nga ulit ang eksena na paano napugutan ng ulo ang ama ng ating young lord ng mabilisan at pagpapakita na iba talaga ang level ni Randolph sa pakikilaban nito. Alam kong mahirap ito young master pero kailangan mong ipakita lahat ng makakaya mo, ika ni Burrows sa ating young lord. Pahabol pa nga sabi ni Burrows sa ating young lord kaya ito napatigil ay nasabi ni Burrows na gawin mo lahat ng makakaya mo para di ka mamatay din ng isang tirahan lang. Pagkalipas nga ng ilang araw at may 5 araw na lang din ang natitira bago ang magaganap na duel ng dalawang pamilya, puspusan pa din ang pag-insayo ng ating young lord, ngayon naman meron siyang hawak na napangga naman ngayon. Patuloy ngang sinisigawan din ni Burrows ang ating young lord na bilisan niya at lakasan pa ang mga pagkatake at sinasambit din na hanggang dito na lang ba ang kanyang lakas. Napa-atras na nga ng bahagya si Korak sa pagkatake ni Burrows na di pa rin niya kinakaya ang ang pamatagalang pagka-atake at hirap na hirap pera nito. At sinasabi pa rin nga ni Burrows, yan lang ba ang makakaya mo young master? At gulat na gulat nga si Korak sa bilis ng pagkatake nito. Isang malakas naman ang dagandong ang maririnig, pinakita na nga sa eksena na ito na nasalagnamen ng maayos no Korak ang pagkatake ni Burrows, ngunit makikita na hirap pera nito. At nang nagpagulong-gulong na nga ang ating young lord, dahil di na niya talaga kinaya ang atake ni Burrows, saka niya na may sumisigaw sa sakit. Di naglaon tumigil na nga ito sa pagkagulong-gulong ang ating young lord, ngunit hilong-hilo ito sa pangyayari at nabangga nga ito kaya napahinto. At galit na galit pa rin nga si Burrows sa pinapakita saka niya ni Korak at nasabi na lang niyang pinapag-alitain ng ating young lord na wag mong pangarapin na ma-sliced ka at ganun nga gagawin ni Randolph sa'yo at balak ka talagang patayin nun. Di naman sumagot ang ating young lord sa mga sinasabi ni Burrows, bagkus nasabi niya na lang sa kanyang sarili na hirap na ko at gamulong pa ko, nagmumukha talaga kong tanga. At lumipas na naman ang isang araw at may 4 na araw na lang bago ang duel ng dalawang pamilya. At nang patuloy pa din ang pag-training ng ating young lord at pinapakita nga dito na hirap pa rin siya, pero ngayon naiiwasan naman niya kasi sobrang nakakahiya ang kanyang kalagayan sa pinapakita nito at napapaluwa pa dahil sa hirap talaga siya. At patuloy pa din ang pag-training ng ating young lord, mukhang di maganda ang pinapakita nito na parabang nawawala ito Lage sa konsentrasyon at meron na nga lang 3 araw ang natitira bago ang duel. Patuloy ngang pag-ilag ang ginagawa ng ating young lord at pababa ng pababa pa rin ang mga araw na nababawas, meron na lang itong 2 araw na natitira sa kanilang duel. Habang nasa ere at patuloy na gumugulong ang young lord, na alala nga niya talagang meron na lang siyang 2 araw kaya nakontrol niya ang kanyang pagkagulong at meron ng magandang resulta ang mga nangyayari, di gaya ng mga nagdaan na mga araw. Isang mahalimuyak nga ng eksena ang pinapakita dito na may kalmadong panahon na may maririnig tayong boses na tilang napapabuntong ng hininga. Ito pala ang ating young master na nakasalpak sa lupa at tilang pagod na nga ito at nasasabing mamatay, kaya ako sa una naming paghaharap di ba ko makakatagal o mapatagal man lang ang kamatayan ko, ika ng ating young lord na may pag-aalala din. Nasabi na lang ni Burrows sa ating young lord na mukhang kahit papano kaya muna ready ka na, pero di ba buong buo? Ika ni Burrows sa ating young lord at napatingin nga ito kay Burrows. Napapangiti na lang si Burrows sa ating young lord na biglang nagsalita ito, ano young master, handa ka na sa final part? Meron pa palang nakahanda itong huling parte ng kanilang pagtra-training. Okay, ano naman yung final part na yan, ika ng ating young lord kay Burrows at nasabi nga nito, tuturo ko sa'yo ang 4 Martial King Technique. Ika ni Burrows at napatanong ulit ang ating young lord. Tama ba naririnig ko ang Martial King Technique? Patuloy pa nga silang nag-usap tungkol sa martial technique na yan, talaga ba taturo mo yon, ika ng ating young lord kay Burrows? At duda naman na matutunan agad ng ating young lord base sa ekspresyon ng pagmumukha ni Burrows.
At pinakita na nga ulit ang eksena nung bani nila ay summon ang makapangyarihang dragon noon para calabasin ng ating young lord. Isa pala si Burrows sa mga nasuot ng robe ng panahon na yun at patuloy nga din niyang nakwikwento na di daw siya agad napansin ng mga kasama niya dahil aligaga niya silang ay summon ang makapangyarihang dragon sa mga oras na yun at doon niya din nagamit ang isang forbidden spell sa kalaban na gawin itong undead. At nasabi nga dito na di pala si Burrows ang nagcast nun kundi ang ating young lord kaya pala pati si Burrows na isama sa mundo ng mga patay ng mga oras na yun, napatitig na nga si Burrows sa ating young lord na parang duda pa na di alam ang kanyang ginagawa. Naabi na lang ng ating young lord ganun ba ko kasama? At pinakita nga din ng eksena paano unti-unting nag-transform si Burrows sa mga panahon na yun at paano siya naging kawal ng makapangyarihang hari ng mga patay. At patuloy ang kanina lang pag-uusap, na sa 2 araw kailangan ma-master ng ating young lord ito para may laban siya kay Randolph, at nag-uusap pa nga sila na Daiko napakita sa'yo yung teknik na yun nung mga pang-ahon na yun bago masamon ng dragon dahil napigilan ako nun at ginawa muna kong undead. Pero ngayon ikaw na makaka-experience ng teknik nato at magagamit ka ni Burrows sa ating young lord. At sinabi nga ni Burrows sa ating young lord na di muna kailangan ng 2 araw pa dahil meron akong alam na kahit sa 1 araw pa lang magagawa munang aralin ito na may malaking tiwala sa ating young lord na magagawa agad ito. Natapos na nga ang 1 araw at may malakas na hangin ang bumubuhos sa kapaligiran na tila ang sobrang payapa ng kalangitan. At pinakita na nga ang pagdadausan ng duel ng 2 pamilya ang Deventor at Jestard family. Ito dito na din ang pinakahinihintay ng 2 panig na mangyari, na sino ang makakakuha ng mga yaman at sino ang magpapakumbaba. At pinapakita na nga sa eksena na ito na nagtatanong din sila sino ang mananalo sa magiging duel at sagot naman ng naka-armor na nilalang syempre si Randolph ganito. Sa panig naman ng ating young lord may pag-aalala ang mga nasasakupan nito na sinabi na lang nito na makakaya ba ni Lord Karnak na manalo dito. Naman ang isa Daiko masasabi pero nakikiota kung sobrang naghanda ang ating young lord sa gaganaping duel nato. Sabi naman ng isang kailangan na lang natin na maniwala tayo sa kanya at walang mangyaring di maganda sa atin young lord, sabi nito. At may makikitang malaking yabag at napatingin mga ibang tao dito kung sino ito nang dumating. Ito pala ang ating young lord na mukhang handang-handa sa parating na laban na mukhang kakayanin na niya ang mga haharapin nito. At nasabi nga nito kay Burrows, Burrows Terra humanda ka na at nasabi na lang ni Burrows yes young master.